Tahasang itinuro ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor bilang utak ng umano'y destabilisasyon laban kay PBBM. Salamin daw nito ang pagbaligtad ng 4 na miyembro ng tinaguriang Maleta Boys kaugnay sa flood control scandal. Ang pag-atras ng 4 sa 18 dating bodyguard ni former Ako Bicol Party Representative Zaldico ay refleksyon ng destabilization plot ni dating Congressman Mike Defensor at iba pang mga kaalyado nito ayon sa palasyo. Nakikita naman natin ang mga style ng mga Duterte supporters, kung paano sila mag-hire ng mga tao na gumawa ng katang-isip na kwento, kapalit ang malaking halaga, laban sa Pangulo. Marami ang nakakaramdam na parte ito ng plano ni Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Kaya nanawagan ang Malacanang sa publiko na huwag daw magpadala sa mga ganitong plano para sa pera. Hindi ito ang unang beses na itinuro ng palasyo si Defensor bilang personalidad na nasa likod ng 18 bagman ni Ko. Pebrero pa lang, sinabi na ng Malacanang na may gawa-gawang witness si Defensor at sa tingin ng palasyo, nagamit ang mga bagman dahil alam naman daw ng lahat ang motibo ng mga nasa likod nito. Nitong Hunyo naman, butas-butas, walang pinanggalingan at walang basihan kung ilarawan ng Malacanang ang kwento ng Maleta Boys. Ang 18 bagman na ito ay ang tumestigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker and presidential cousin Martin Romualdez bilang mga matataas na opisyal na pinagbagsakan umano nila ng mali-maletang kickback na naglalaman ng milyones. Ang 4 na bumaliktad, isiniwalat na pumirma sila sa joint affidavit dahil pinangakuan sila ng pera. Nang pumutok ang recantation ng 4, umalma si Romualdez sa pahayag ng ombudsman na siya ang nasa likod nito dahil siya raw ang pinakamakikinabang sa nangyari. Ayon kay Romualdez, pruweba lang ang recantation, nagawa-gawa lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Kitang-kita rin daw kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang extreme prejudice nito sa presidential cousin. Sa kasong isinampa ng Ombudsman laban kay Romualdez at iba pang personalidad sa flood control scandal, kasama ang affidavits ng 8 sa 18 bagmen. Hindi raw makikisawsaw ang Malacanang sa Ombudsman, pero bilang parte ng iisang gobyerno, ang ehekutibo at Ombudsman, ano kaya ang pagtingin ng palasyo ngayon sa Maleta Boys? But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta Boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta Boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basihan. On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano man daw ang naimbestigahan ng ombudsman kay Romualdez, nasa kamay pa rin daw nila ito dahil hindi naman trabaho ng ehekutibo ang mag-imbestiga.